paghahanda na ipagdiwang ang Pasko, preparing for Christmas. Paghahanda sa pagdiriwang ng Pasko. Tagalogin mo na nga na maayos yan, PJ. Paghahanda sa pagdiriwang ng Pasko. Ayun. Paghahanda sa pagdiriwang ng Pasko. Okay, so, ngayon po ay Dispiras. Dispiras po ngayon, kaya sa mga nakaraan po tayo patuloy na naghahanda at piniprepare po natin ang ating mga sarili bilang tayo po yung mga Kristiyano sa pinaka-memorable na panahon ng pagsisimula ng misyon ng Panginoon dito sa lupa. At yan po ay ang kanyang kapanganakan. Kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit po masayang Pasko? Alam po nyo, ang Pasko ay masaya po, lalo na doon sa mga Kristiyano na alam po ang dahilan ng kanilang pagdiriwang. Amen. Kaya nga, mahalaga po na atin pong maintindihan, kaya mayroong Pasko. Anong dahilan kaya may Pasko? Sino po ang dahilan ng Pasko? Si Jesus Christ, yung pong ating Panginoon. Tandaan po ninyo, ang Pasko ay pagdiriwang ng birthday ng Panginoon. Ngayon, paano po tayo nagdidiwang ng birthday? Yung mga nagdidiwang masaya, meron bang ganon? Yung inagdidiwang ay masaya kung saan pumupunta. Pero yung pong may kaarawan, wala. At hindi po ang focus ng kanila pong pagdiriwang. At yan po ang isang nakalulungkot sa buhay natin. No? Maging ang mga totoong Kristiyano. Kaya dapat po isaayos natin ang ating bagay na gagawin. Kaya bukas po ay tayo po ay mayroong pagsamba at pagpaparangal sa Panginoon at pagkilala bilang siya po ang ipinanganak at tayo nagdidiwang ng Pasko dahilan po sa Kanya. Amen? At hindi po dahilan sa atin. Okay, paghahanda sa pagdiriwang ng Pasko. Preparing for Christmas. Alam po nyo, ang malapit na ilustrasyon ng pagdiriwang ng Pasko ay yung ginagawa natin. Paano ka ba naghahanda pagka yung malapit ng Pasko o kaya dispiras ng Pasko? Di ba? Lilinis ka ng bahay, namimili ka ng mga lulutuin mo sa dispiras, inihanda mo yung mga kung meron kayong party na gagawin sa bahay ninyo, at iba't ibang mga bagay, nagbabalot ng mga pangregalo. Ang lahat pong ito ay inihanda natin sa araw ng Kapaskuhan. Kaya kahit yung pong mga walang pera, anong ginagawa nila? Nangihingi dyan kung saan-saan. Para ano? Para sa dispiras ng Pasko o sa araw ng Kapaskuhan, meron sila pong maihanda, magamit kahit doon sa kanilang anak, sa sarili nila. So, ang ibig po sabihin, ang araw ng Kapaskuhan po at ang iba't ibang mga mahalagang okasyon sa buhay natin, meron pong preparasyon. Amen? Kaya, mas masaya po ang mga tao na mga Kristiyano na alam po kung paano ipagdiwang ang Kapaskuhan. Kaya nga, sa mga hindi po Kristiyano, siyempre, iba ang kagalakan noong mga taong anak ka nung tatay mo o ikaw ay tatay mo yung pinagdidiwang o kaya yung iyong birthday ay pinagdidiwang. Alam po niyo, ang mas apektado dyan una, siyempre, yung pamilya.
Kaya nga, it's about Christmas is about God, family, tapos ay church. Dapat po ganyan ang ating makita. At yung dires po na mga bagay, yung po ay maapektuhan na rin. Kaya lang, maging ang mga Kristiyano po, nadala tayo ng commercialism ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Na mas enjoy tayo na ipagdiwang ang Pasko nang wala ang Panginoon o hindi inuuna ang Panginoon. Kaya nga, katulad ng paghahanda ng marami para magdiwang ng Pasko, ay ganoon din yung tamang paghahanda ng mga ilang mga bagay sa atin bilang tayo po ay mga anak ng Diyos sa panig po naman ng spiritual. So, mahalaga po na mayroong personal na paglilinis sapagkat ito po it's about our relationship with God, our celebration with the birth of our Savior. Pangalawa ay dapat mayroong pagsasaayos ng prioridad natin. Yung ating priority. Alin ba ang dapat gawin una? Ang pangatlo ay dapat pinagaganda natin ang ating puso sa Panginoon. At pang-apat ay dapat po mayroong pagtanggap ng mga regalo at mayroon din namang pagbibigay. So, una po, yung the cleaning of the heart. Ito po yung una nating pag-usapan bilang paghahanda sa araw ng Kapaskuhan. Paglilinis ng puso. Ang sabi po sa Mateo 5:8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So, always remember po, ang isang tao makasalanan, mahirap makaintindi ng mga kapahayagan ng Panginoon. O ang isang tao na hindi connect o hindi na naugnay sa Panginoon, mahirap niyang maintindihan ang kahalagahan ng pagiging maayos ang relasyon sa ating Diyos. Kaya nga, hindi tayo po pwede na makaharap sa Panginoon na hindi tayo naglilinis ng ating mga puso. At ang sabi po dyan, ang paglilinis siyempre ng puso natin ay yung paglapit sa Panginoon, tanggapin na tayo makasalanan, nagkamali tayo, nagkasala tayo, humingi tayo ng tawad sa Panginoon at ang dugo ng Panginoon. Ang sabi niya, kapag ka po tinanggap natin ang Panginoon at patuloy tayong naglalaba, kumbaga sa damit, naglalaba ng ating mga damit na dunuihan, patuloy na ang ating buhay spiritual ay pagpapalain sapagkat nagiging marapat po tayo na ipagdiwang natin na may malinis na puso ang atin pong Kapaskuhan. Amen? Hindi ito inform. Ang marami mga tao dito, ang alam lang natin, basta tayo mamili, Noche Buena, magkatuwaan, maglaro. Pero yung pong ating individual relationship sa Panginoon, napakahalaga po yan. At sa Diyos po, ang mahalaga ay yung ating malinis na puso. Amen? Kaya nga, sa isang hindi Kristiyano talaga, hindi po masaya ang Panginoon na ipagdiwang nila ang Kapaskuhan sapagkat mapansin ninyo, maging sa pagsulat ng Christmas, merong X, ibig sabihin, Xmas. Ang ibig sabihin, minus Jesus Christ, ayon. Pagdiriwang lang. Mas isa ay pagdiriwang eh. So, kaya nga, mahirap pong maging tunay na maligaya kapag ka po minus ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya, para tayo maging maayos, malinis yung puso natin, tayo naman po lahat nagkakamali, nagkakasala, at bilang mga Kristiyano,
No? Bago dumating ang araw po ng Kapaskuhan, mamaya alas 12 ng gabi, o kaya ngayon, simulan natin, sabi mo, Lord, nais kong magkaroon ng malinis na puso. Sabi ng Diyos, pagka ating ginawa po ang mga hakbanging yan, tayo lumapit, nagtsisi, nagpalinis sa Panginoon, sabi niya, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang kasalanan. Always remember po yan, kahit anong kasalanan natin na isinuko natin, iningi ng tawad sa Panginoon, nagpalinis tayo. Alam po ninyo, ang Panginoon, burado niya, kumbaga sa computer, deleted, nadidelete na. At ang sabi niya, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan. Amen. Kaya napakahalaga na tayo po ay lumapit sa Panginoon na kinikilala natin ang ating pagkakamali at hiningi ng tawad ang ating mga kasalanan. At ang dugo ng Panginoon ay lilinisin tayo ayon sa 1:7 ng Juan 7 at saka 1:7 at 1:9. Sabi niya, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya na tayo papatawarin. At sa ating mga kasalanan, lilinisin tayo ng dugo ng ating Panginoon. So ito po yung spiritual cleansing para tayo po maging karapat-dapat na humarap sa Panginoon. Kaya nga, kahit po hindi Pasko, ito po yung requirement. Sa panahon po ng mga Hudyo, alam po nyo, bago sila pumasok sa sinagoga, merong hugasan, naghuhugas sila. So, yun po ay nagsisimbolize mo ng paglilinis. So, hindi po sila pumapasok sa sinagoga o sa templo na hindi po naglilinis ng kamay. So, sa atin naman po, bago pa, sa simbahan pa tayo, sa bahay pa tayo, dapat po ay tayo ay naglinis na ng ating mga puso. Amen? Pangalawa po, na paghahanda sa pagdiriwang ng masayang Kapaskuhan, yung the arranging of priorities. Pagsasaayos ng dapat unahin. Ano po yung dapat unahin? Lagi ko sinasabi po sa inyo, hindi masama ang magregalo, hindi masama ang magdiwang, hindi masaya ang kumain ng marami, wag lang kayo mai-stroke. So, sabi nga nung iba, ay minsan lang ito. Oo, baka maminsanan ka, tapos ang buhay mo. sa mga high blood, huwag kakain ng lechon. Okay, ngayon, konti lang, kurot. Sabi po sa Mateo 6:33, at ito po ay alam na natin, na sa English po, ang una po ay seek first. Hanapin una ang Panginoon. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Sabi niya, hanapin mo muna ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, lahat, sabihin niyo sa inyong katabi, lahat idaragdag sa atin. The joy of Christmas, amen. Ang kagalakan sa Kapaskuhan, mas nagiging makabuluhan, may kahulugan, kapag ka po una ang Diyos na siyang dahilan kung bakit merong araw ng Pasko. Amen. Sabi natin, hallelujah! So kaya nga, i-arrange natin po yung ating prioridad. Kaya lagi tatandaan po natin, yung sinasabi ko po sa mga kalalakihan, lagi niyong tandaan, tayo ay magkape. Amen? Ano ang kape? Sabi nga, tayo magkape. Kausapin ang Panginoon every day. Hallelujah! O, yung kape ha, kape. Tayo magkape. So, ibig sabihin, unahin mo ang Panginoon sa pagsisimula ng araw mo. Sa araw ng Kapaskuhan, unahin mo ang
paghahanda para ng iyong sarili para maging katanggap-tanggap ka sa Panginoon. Maniwala po tayo, pagka po ang prioridad ay naisaayos natin, na una talaga yung may bigay ng buhay, una yung dahilan ng mayroong Pasko, pagka po tayo ay siya ang naging dahilan ng ating pagdiriwang, alam po nyo ang sabi dyan, ang magiging resulta, idadagdag ng Panginoon ang lahat ng ating kailangan. Sabi niya, seek first the kingdom of God. Alin po yung hahanapin natin? Kaharian daw po ng langit. Paano tayo magkakaroon ng kaharian ng langit kung walang hari? Sino ang ating hahanapin? Pagkakaharian ng Diyos ang hahanapin natin. Yung hari ng kaharian. At yan po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ating Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari. Amen. So, hanapin muna. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya bukas po, sabi mo, tanda mo bukas, maaga ka dito. At magkape ka muna. Sabi mo, magkape ka lang muna bukas. Alam niyo yung ibig sabihin na magkape ha? Kausapin ang Panginoon every day. Start your day with the Lord. Seek first, sabi niya. Hanapin mo muna ang Panginoon. Pangatlo, the decorating of the heart. Pagdagayak sa puso natin. Halimbawa, ang bahay natin, nilinis natin. Ano ang ginagawa po natin sa paghahanda sa Pasko? Ano ang ginagawa? Ayan, nilalagyan ng mga magandang kortina. Yung mayroong ilalagay. Yung mga dekorasyon, mga Christmas tree. Kaya nga, pag inuna po natin ang Panginoon, susunod po yung pagagandahin niya ang ating puso, ang ating buhay, magiging magiging malaya tayo. Magandang buhay. Amen? Kaya nga, alam mo yung dahilan? Alam ba ninyo kung sino ang unang hindi maligaya pag Pasko? Sino? Yung walang datong. Totoo naman yan eh. Pag wala kang pera, ang Pasko, wala ka buhay-buhay. Pangalawa, yung mga hindi naniniwala sa Pasko, yung mga maling doktrina na pinaniwalaan na hindi tama pagdiwang sa Pasko. Ano ang gagawin po noon? Magkukulong na lang sa bahay kasi ayaw nilang ma-espirituhan ng Pasko. Amen. Kaya sila pinakamalulungkot na tao sa mundo pag araw ng Pasko, yung hindi naniniwala na mayroong Pasko. Amen? Pero ang walang kabuhay-buhay, kahit na Kristiyano, sa araw ng Pasko ay yung walang... kaya dapat, ang buhay natin decorated. Seek first the kingdom of God. Linisin mo ang buhay mo, hanapin mo muna ang Panginoon, gawin mo prioridad ang Panginoon. Pagkatapos, gagaya ka ng Panginoon ang buhay mo. Sabi rito sa Ezekiel 36:26, paano ginagaya ka ng Diyos ang iyong puso? Sabi niya, bibigyan ko sila ng bagong puso at ng bagong espiritu ilalagay sa atin at aking aalisin sa inyo ang pusong bato at bibigyan ko kayo ng pusong laman. Yung malambot, madaling mahipo, madaling matouch, amen, ng ating ng banal na Espiritu Santo, ng pangangailangan ng iba. Madali tayong mahipo ng Panginoon when our hearts is decorated ng mga pagpapala at mga bunga ng Espiritu na nais ng Panginoon na mapa sa atin. You will learn how to love, how to have patience. Mapag-aaralan mo yan. Paano ibigin ang Diyos, ang ating kapwa.
paano tayong magiging matyaga sa ating pamumuhay Kristiyano at paano tayong patuloy na magiging masaya, mabuti at maganda ang loob. So, ito po ay napakahalaga na maging kagayakan para po ng ating puso para humarap tayong masaya sa araw ng Pasko. Amen? So, sabihin mo rin sa iyong katabi, mayroon ka bang bagong puso? Oo. So, bayaan nyo, magkaroon ng Christmas tree sa ating puso. Mga Christmas light sa ating puso. Alam po ba ninyo, ang guide ng Christmas, yung star Star of Jacob sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan naman ay Star in Bethlehem. Bituin sa Bethlehem, sa Lumang Tipan, bituin ni Jacob, at ang bituin po na nagliliwanag, na gumagabay at nagbabadya ng liwanag ng Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, decorate your heart with all the goodness that God has given to us and all the love and patience, kindness. Ito po yung masaya at magandang puso na isang tao. Number 4, ang sabi po rito, the receiving and giving of gifts. Ang pagtanggap at pagbibigay ng mga regalo. So, alam po natin, ang unang nagbigay ng regalo sa atin ay siyempre yung atin lagi sinasabi, yung Juan 3:16. Na ang sabi doon, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sangkatauhan, sa lahat ng tao, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak bilang regalo upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano kayo naghahanda ng regalo ninyo? Di ba? Bumibili kayo ng regalo. O tapos ay nag-iipon ng pambili. Pagkatapos bibili ng regalo. Pagkatapos ay babalutin. O hindi ba? Yun ay paghahanda. Ano ang ginawa ng Panginoon sa paghahanda na regalo sa atin? And ito po'y dapat nating makita na napakahalagang bagay. Una, isinugo niya ang kanyang pinakamahalagang regalo, ang kanyang kaisa-isang anak. Pangalawa, siya ay pinagbuntis 9 na buwan ni Birheng Maria na inihahanda para balutin. Ang tagal, hindi ba? Pagkatapos, siya ay ipinanganak at saka binalot siya sa lampin. Ayun. Doon sa pasabsaban para sa lahat, ang lahat ng tayo magkaroon ng access, mayaman, mahirap, kaya doon siya ipinanganak. So sa pinakaaba na pasabsaban, ang ibig sabihin, sabi niya, hindi niya piniling sa palasyo o kaya sa mansyon ipanganak kasi hindi makakalapit doon ng sino man. Yun lang mga nasa high class. Pero ang Panginoon, dahilan sa ang regalo niya ay para sa lahat ng tao, ano ang kanyang ginawa? Doon siya ipinanganak sa sabsaban. Doon ibinalot ang regalo ng Panginoon at ang regalo niya ay si Jesus Christ. 1:12 ng Juan. Ano ang sabi diyan? Ang sino mang sa kanya'y nagsitanggap, pinagkalooban niya sa ng karapatan na maging anak ng Diyos sa makatidbagay yung sumampalataya sa kanyang pangalan. Amen? 1:12 ng Juan. So, ibinibigay sa atin at tatanggapin natin yung regalo. Depende na sa iyo kung ayaw mo. Hindi ka pipilitin ng Panginoon na tanggapin mo yung regalo ng Panginoon sa iyo, ang kaligtasan ng iyong kaluluwa, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen?
So, kaya ang Diyos ang una nagbigay at tayo po ang recipient. Pero naandun pa rin, sabi doon sa Juan 3:16, ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak. Sino man, huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa lahat ng sino man, pero yung mga aayaw, bahala sila sa buhay nila. Amen? Kung kayo bigyan ko rito ng halimbawa, 100, nasa inyong desisyon yan. Kung kunin ninyo 100, pinagpala kayo. Kung ayaw niyong kunin nyo 100, ay di wala. Amen. So, hindi kayo nag-enjoy sa kaloob. Pangalawa, sa pagtanggap ng kaloob at pagbibigay, the giving of gifts. One of the greatest joys of Christmas is found in giving. It is indeed better to give than to receive. Sa Acts 20:35, ang sabi po doon ay, doon sa bandang huli, alamin mo ito na mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Dalawa po yun nagbibigay, tumatanggap. Binigyan tayo ng Panginoon, binigyan niya pinakamabuti, yung kanyang kaisa-isang anak para tayo iligtas. At tayo naman tumanggap at nang tanggapin natin, tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan, naging mga anak tayo ng Diyos. So ngayon, doon po sa bahagi natin, hindi naman po tayo po pwede na magbigay na wala naman tayo tinatanggap. Paano kung bibigay? Wala ka namang pera. Amen? Kaya nga, gusto ng Diyos na i-bless tayo lahat. Para tayo tumanggap, i-bless tayo, and in return, tayo naman po ang maging blessing o magbigay doon sa iba. Okay, so, pero, una po, siyempre, sa Panginoon. Ang Diyos ang nagbigay sa atin. Bukas ba meron kayong birthday gift sa Panginoon? Yun. Kaya, tumanggap tayo magbibigay. Una, bago kayo magbigay sa inaanak nyo, isobre muna ninyo, doon sa sobre natin, nakalagay, Happy Birthday, Jesus! At lahat po ng yon ay gagamitin natin para po sa gawain at pagmimisyon upang ikalat ang kaharian ng Diyos. Okay, so marami tayong obligasyon. Kaya nga, bukas po ay mayroong birthday gift ang Panginoon sa atin. So ngayon, ang pinaka mahalaga na atin po maibibigay sa Panginoon ay ang ating buhay, ang ating puso. Bigay mo ang buhay mo sa Panginoon. 23:20 sa bagong salin. Ibigay mo ang iyong buhay sa Panginoon. Yan ang pinaka mabuting regalo na magagawa mo. Ang pinakamasayang tanawin sa langit, alam po ba ninyo, doon sa 15 ng Lucas, yung ating pinag-aaralan noon, yung mga lost and found, yung talinghaga ng nawala at nasumpungan. Sabi, nagkakatuwa ang mga anghel sa langit sa pagbabalik loob ng isang makasalanan. So, ang pinakamahalaga na kaloob na may bibigay natin sa Panginoon, una, ang kanilang sarili, ating sarili. Doon sa Corinto, hindi ba, sa 8, sa Tesalonica, yung mga taga-Tesalonica, sa kanilang kahirapan, higit pa sa kanilang kakayahan, sila ay nagbigay. Ayon, sa pangalawang Kronika 8, ayon, sabi dito, 8:1, bukod dito mga kapatid, ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia sa Macedonia.
kung paanong sa maraming pagsubok sa kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Andiyan ba yun? Ayan. Kanilang kagandahang loob. 2 Corinthians chapter 8, verse 1, 2, and 3. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Ang sabi dito, nalubhang, sa verse 4, nalubhang ipinamamanik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan. Sa verse 5, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Take note po, hindi nila inaasahan na ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Alam po nyo, ang tao ang pinakamahalagang regalong pwede nating ibigay. Sarili natin at mga mahal natin sa buhay. So, let us offer yung ating buhay, yung ating pamilya sa Panginoon. At ang langit po natutuwa. Ang mga kaibigan natin, imbitahan po natin, lalo na bukas, ang Panginoon ay natutuwa palagi sa mga tao na nagbabalik loob. Pagkatapos po, yung atin pong mga material offering, yung material na mga handog natin, maging pananalapi, maging mga bagay-bagay na may kaugnayan sa pagpapalaganap at pagpapaganda ng gawain ng Panginoon, yung po ay pangalawa na lang. Mahirap ibigay ang anumang bagay na hindi nauuna yung atin pong buhay na ibinibigay natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating Panginoon. So, mga kapatid, ngayong Paskong ito, unahin niyong ibigay ang buhay natin. Lord, binigay mo ang buhay mo sa akin, pinuntahan mo ako dito, ibinibigay ko po ang buhay ko sa iyo. Nagpapasya ako, nagamitin mo po ako. Okay, so, sabi nga, ang pinakadakilang kaloob na pwede nating ibigay ay yung ating sarili sa Panginoon. Offer. Lord, I offer my life to you. I've been through. So, in conclusion po, yung mago, yung mga haring mago na sinasabi o mga pantas na lalaki, nang sila po ay pagpahayagan ng Panginoon na mayroong ipinanganak na tagapagligtas na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, doon sa dos ng Mateo 1 at doon sa Lucas Kapitulo 2, 1, tuloy-tuloy. Dalawa po yung grupo doon. Yung pong mga pastor na walang-wala na nag-aalaga ng tupa sa lamig ng gabi at yung pong mga haring mago, kung atin tawagan, pero sila po yung mga matatalinong tao na mayayaman sila. Taga-Iran, Iranian sila. Pinakita ng Panginoon at 3 pong bagay ang kanilang ginawa. Una, nang sila po ay pagpahayagan ng Panginoon, hinanap nila ang sanggol. Para na masumpungan po nila kanilang sinamba ang Panginoon. Hinanap, sinamba, at pagkatapos, anong ginawa ng mga mago? Nagbigay ng regalo. Ayan. So, ito ang ating pong tandaan. Ang Diyos hinanap tayo, at tayo inibig tayo, at tayo hinanap. Tayo nasumpungan, tayo po'y iniligtas. Ginawa tayong mga anak ng Diyos, and in return,
sa atin, mga baguhan, datihan, lagi nating hanapin yung Diyos kung bakit mayroong Kapaskuhan. Tapos, bigyan natin ng prioridad siya na siya maging simula ng ating pagdiriwang ng Pasko. Focus, sentro. Mamayang gabi, magtipon kayo. Mag-pray kayo ng inyong mga anak, pamilya po ninyo. Pagkaisahin ninyo ang inyo pong sambahayan para sa Panginoon. At pagkatapos, kinabukasan, ihanda po natin ang ating birthday gift sa Panginoon. Una, yung ating sarili. Pangalawa, yung atin pong expression. Gaano man po ito, kung wala, bukas po, pinakamahalaga, yung panahon natin sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ito, ang presensya natin, ang pinakamahalaga sa Panginoon.